dito dahil eto, grabe. Ang tindi rin pala ng anak nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Anong nangyari dito kay Kitty Duterte? Lumabas na rin ang pagiging demonyo. General Torre, mga kababayan, gusto nilang sindakin. Tingnan nyo yung mata, nangangalumata. Parang demonyo ang inyong makikita. Panoorin nyo po, mga kababayan, kung paano niya po sindak-sindakin itong si General Torre. Akala naman niya ay kaya niyang sindakin. Ang tatay mo nga, hindi siya nasindak. Si Kibuloy nga, hindi siya nasindak. Ikaw pa kaya, Kitty? Oh. Tingnan nyo, pasensya na, walang sound, ha? Oh. Oh. Tingnan nyo kung paano siya, tingnan nyo kung paano siya tumitig kay General Torre, parang kakain eh. Pero alam nyo ba, mga kababayan, ang pinapalabas po ng mga DDS ay natakot daw si General Torre kay Kitty. Hindi raw hindi raw kaya makipagtitigan. Alam nyo, DDS, simple lang yan. Si General Torre, hindi papatol at hindi bababa ng level sa kagaya ni Kitty Duterte. Diba? Mga kababayan, ang mga gustong patulan ni General Torre, kagaya ni Kibuloy, kagaya ni Digong, kagaya nila, sino to? Si Captain Dado. Yan, ang gusto niyang patulan. Hindi siya papatol dito, di ba, Ma'am Liberty Torino? Oh, akala niya kasi sisindak-sindakin lang niya si Torre. Oh. Oh. Grabe titig niya, oh. Oh, umiiwas na lang si General Torre, mga kababayan. Yan ay sign of respect. Sa totoo lang, babae at saka bata pa. Etong si Kitty, kung hindi na lang sana nakikialam sa politika to. Pero, oy GP, huwag ka naman masyadong bias. Okay, huwag tayo masyadong maging bias. Reaction din naman talaga ng isang anak. Di ba magagalit kapag yung tatay mo ay hinuli. Kaya lang, kung matalino ka talaga, sabi nga nila meron ako nakitang comment, ano daw, future president daw, si Kitty. Future president. Sige, sabihin natin, for the sake of the argument, future president. Kung future president ka, dapat alam mo na yung tatay mo maraming pagkakamali. Ay, sabi ni Carmen Lee, pumangit si Kitty. Oo nga po, ang dami kasing ritoke. Diba? Tapos yung nanay niyang yabang. Meron dito, hindi ko lang nakuha yung video, sabi niya, 80 years old na daw, bakit daw ginaganon si Digong Duterte? Teka lang, mga kababayan, pinag-uusapan ba ang edad dito? Dapat ba kailangan kapag 80 years old ka na, hindi ka na pwedeng hulihin? Paano naman yung mga kababayan natin na namatay, mga bata pa, hindi po nila naranasan ang humaba ang kanilang buhay, marating nila yung 80 years old. Buti nga si Digong, 80 years old, nasubukan naranasan. Diba? Pero yung mga bata na namatay ng maaga, yung mga magulang na nadamay dahil naging collateral damage, paano yung mga magulang, yung mga kapatid, kamag-anak na namatay, na wala namang kinalaman at nadamay lang? Diba? Oh, ano yun? Kailangan, 80 years old na yan, maawa ka naman. Naawa ba siya dun sa mga namatay? Naawa ba siya dun sa mga pinagpapatay noon? Oh. Grabe, oh. Grabe titig niyo, oh. Ang itim ng niya, mga kababayan, yung aura nito. Ang itim. Oh. Sabi ni Baklang Multo, bato, gayahin mo si Dilima na mayroong bayag, ikaw bakla. Iris de la Torre, future Shiminet. Tama. Grabe, no? Ganyan siya makatingin, mga kababayan. Ito pa, tingnan ko lang dito yung yung isang video nila ng nanay niya. Grabe, ang tindi.
Pinagsasalitaan pa ng hindi maganda si General Torre. Saan na ba yun? Dito lang yun eh. Ito. May tugtog kasi. Puro may tugtog eh. Hindi makita pag ano eh. Pag iniharap natin sa inyo, ang nangyayari, naka-copyright. Ayan o. Ito pwede na. Ayan o. Pati yung nanay niya si Hanilet, mga kababayan. Nagsasalita ng hindi maganda kay General Torre. Actually, yung ano niyan, tingnan ko lang Wait lang po guys. Up. Teka lang. Teka lang Meron dito yung video niyan nandun sa GMA. Kompleto yun eh. Kay Putin noong March 2023, Ukraine. Wala, hindi natin makita eh. Hindi siya pero maganda yung balita ng GMA kanina. Talagang kompletong-kompleto yung pinag-uusapan nila na talagang ang yabang nitong ang yabang si Hanilet, mga kababayan. At talagang sinusundan siya na itong si Kito Duterte. Sa pinapakita nila, tama po kayo, yun ay pagpapakita po ng walang paggalang, di ba? RN2 cents, smooth just with Rusty. Talagang asal kalye yung kanilang ipinapakita, walang ka manners. Diba? Yung pagpapakita mo lang ng ganon, titingin ka sa isang tao, sa isang opisyal, parang ang tingin nila kay General Torre, mga kababayan, ay hindi po tao, parang hindi opisyal. Parang siguro kapag sila po ang nakaupo sa pwesto, masasabi natin itong mga ito, tingin lang nila sa mga tao, o tingin lang nila doon sa mga opisyal sa gobyerno ay walang kakwenta-kwenta. Ganon ang pagtingin po nila sa mga tao. Diba? Wala pong talagang walang ka-remorse akong nakikita. Wag mo nang kapangalanan yung kabit ni Degonyo. baka iba kasi masabi ko kapag di ko pinangalanan. Puwetan ko pa yan si kiti-kiti para maging lamok. Loko kayo. Teka Hindi natin makuha yung live Wala, hindi makuha. Maliwanag doon yung usapan kanina, walang tawag dito, wala pong kanta, tapos may maganda yung usapan talaga. Pero try ko pa rin. Hindi naman kayo nagmamadali, 'di ba?
Wala talaga. Hindi makita dito. Puro may sounds na, guys. Anyway, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pagsama sa araw na ito para sa mga latest news natin, sa mga current event. At syempre, tayo po ay patuloy na mag-aabang at bibigyan po kayo ng update hinggil sa mangyayari dito kay Digong Duterte, mga kababayan. Kung siya po ay papupuntahin na o ididiretso sa dahig. At syempre, ang lahat ng mga tao, magsaya kayo. At mag-celebrate tayo. Di ba? Ang hinihiling lahat ng mga tao, lahat ng mga kababayan natin na nandyan ngayon, mga kababayan sa House of Representative yung iba, at yung iba din, di ko alam, kasama ata nila Senador Trillanes, nag-alay sila ng candle lighting, mga kababayan. Ito na po ang simula. Makakamit nyo na po ang hustisya. At sa mga naghahanap kay Senator Bato, pare-parehas po tayo. Hinahanap ko rin si Bato at inaantay ko rin si Sara Duterte na magsalita. Diba? Sana may fireworks. So GP, bakit po may kay PBBM ang bagsak ng sisi si Trillanes at Grahano ang nagdemanda kay Duterte? Siyempre mga kababayan, sinasabi kasi nila na pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpasok ng ICC dito para mahuli itong si Digong Duterte. Pero, ang totoo, sabi ko nga kanina, what you reap is what you sow. Diba? This is the consequences of your action. You just experience it. Nakakaawa pero deserve niya kasi ang sasama nila. Huwag kayong maawa dyan, mga kababayan. Maawa kayo dun sa mga biktima ng extrajudicial killings, 'di ba? Na hindi naman nila dinaan sa proseso, basta na lang nilang pagpapatayin. GP, balik port na kami dito sa Germany kasi 12:51 PM na. Oy, share, ingat po kayo lahat dyan, mga kababayan, kung saan man lupalo po kayo ng mundo ngayon naroroon, unahin niyo po ang inyong trabaho, unahin niyo ang inyong kalusugan, magsikain muna kayo, at syempre mga kababayan, saka na kayo mag-replay kapag may time na kayo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at mabuhay kayong mga Pilipino, mga OFW, at syempre, mga kababayan, sa lahat po na nagmamahal sa ating Pangulo, nagmamahal sa ating bayan, nagmamahal sa ating bansa, at nagmamahal sa administrasyon.